napapantayan ng kahit na anumang bagay. Balang araw ay muli kong mahahawakan ng mga kamay mo, Joyce. Sabi ni Dave habang siya'y nakatingin sa litrato nito. May copy siya noon dahil ayaw nga niyang hindi makita ang mukha ni Joyce. Matagal na kitang gusto makita. Ngayon, na pwede na. Sana makita na kita. He will always be my love and it will never fade away. Ilang sandali pa ay tumunog ng aking cellphone dahil sa mensaheng natanggap. Kaagad niya nang tinignan niya at pinasa. Mr. Teres, na-twist na namin ang pinanggalingan ni Joyce. Yun ang mensahe nito sa kanya. Nandito lang pala siya sa lugar ninyo. Malapit lang po pala siya. Pagkabasa niya noon, ay dumadagundong kaagad ang kanyang dibdib. Pinapahanap niya kasi sa kanyang private investigator si Joyce. Dahil nais niyang makabawi dito at muli itong mapasakamay. Dahil kahit kailan hindi nawala ang pag-ibig niya dito. Kahit noon pa man, nagkaroon lamang talaga ng hindi nila inaasahang problema. Kaya ngayon bilang isang successful ng tao, gagawin niya ang lahat para maibalik si Joyce. He can really do it kasi isa siyang chairman at marami siyang pera. Muling nagbigay ng mensahe ang kanyang private investigator. May kambal siyang anak, na ngayon ay 2 taong kulang na, matataba, magaganda, at sa tingin ko ikahawig mo sila. Kumpirmasyon na lang po ang kulang sakaling sa'yo talaga ang mga bata. Kinakabahan siya nang mabasa ni Yuan. Hindi siya nakareply dahil umiikot sa kanyang isipan kung paanong nangyari yun. May anak si Joyce? May asawa na kaya siya? Si Dave. Pagkuhan ay nag-send ng mga litrato ang private investigator. Kaagad niyang tinignan ang mga to. Nang makita niya, manghang-mangha na siya sa kanyang nasaksihan. Lumukso kaagad ang kanyang dugo. Hindi mapigilan ni Dave na hindi maiyak. Isa itong magandang balita na kailangan niyang sabihin sa kanyang mama. Dahil matagal na nga rin noong nagkaroon ng bagong apo. Ito. Sa lahat kasi, ng magkakapatid tanging si Dave lamang ang hindi nakapagbigay ng apo sa mama niya. Kaya ganun na nga rin ang pagkadismayado ng mama niyang matanda na nga. Pagaman ngayon ay ihaharap na nga siya sa kanyang mama. Ngunit may problema nga lang, dahil hindi pa niya maaaring gawin yun kaagad. It might take a lot of time kasi si Joyce lang, at ang mga anak ni Joyce ang gusto niyang iharap sa mama niya. Marami namang mga babae dyan pero kahit ipili ni Dave, wala siyang nararamdaman kahit ni katiting lang, ng tuwa para sa ibang babae. Nag-type siya, ng reply. Nagpapasalamat ako. Paghahanap po sa aking mga anak, dahil dyan ay may bonus ka matatanggap. Ibigay mo rin sa akin ang lahat ng impormasyong nakalap mo, para ako nang bahala sa mga susunod kong hakbang. Aniya. Nagpasalamat din ang private investigator sa kanya. Ang buong araw ni Dave ay naging masaya-masaya. Matagal na kasi niyang pinapahanap si Joyce. Ito lang kasi ang tanging babaeng siyang nagbigay sa kanya ng tunay na kasiyahang hindi niya naramdaman noon. Hindi na kayang ipagpalit sa ibang babae si Joyce. Kakaiba si Joyce. Joyce, sana mapatawad mo ko. I know I cause a lot. Pero sana, mapatawad mo ko someday. Aniya habang kinakausap ang litrato nito. Araw rin na nakangiti si Dave. Bawat nakakasalamuhan ng empleyado ay niningitian niya. Nagulat naman ang mga ito dahil minsan lang siya nagiging good mood sa isang taon. Kaya ang mga empleyado ay naririnig na nag-uusap o nagbubulungan kung bakit siya masaya at parang nanalo ulit ng swertes loto. Pumaron siya sa isang coffee shop. Habang umu-order nga siya ng kape, tumunog ulit ang kanyang cellphone. Nakatanggap nga siya ng text mula sa kanyang sekretarya. May bagong nag-a-apply para sa waiter na posisyon sa kanyang pagmamay-aring restaurant na tinatawag na Dave's Restaurant. Isang high-end restaurant at tunay na may awards na natatanggap galing sa local and international entity. Isang taon na nga rin ang kanyang restaurant. Marami nang napagdaanan kaya naging mas magaling si Dave sa pag-manage ng kanyang resto. Isa rin sa dahilan na naging successful siya dahil sa pagsisimula niya sa restaurant business. Akala niya nung una hindi niya ito magagawa para kay Joyce at sa pamilya niya. Ang lahat ng ito, nag-reply nga siya na Lunes nga ang interview upang makapaghanda rin ng nag-apply.
Matapos ding sabihin ng lahat, nang kailangang sabihin ay binalik nga niya sa bulsa ang cellphone. Bumalik na nga si Dave sa kanyang opisina. May hawak na kape at panay pa rin ang ngisi niya sa bawat empleyadong nakakasalubong. Nang nasa opisina na nga siya, tinignan niya kaagad ang kanyang emails. Nandoon ang file na siyang kailangan munang gawin ng applicant. Online job application kasi ang ginawa nito. While he is sipping his coffee, may piniramahan nga din siyang dokumento habang nag-iintay ding matapos na ma-download ang file ng applicant. Ilang sandali pa, nagulat nga siya sa kanyang nabasa sa resume. Si Joyce ang bagong applicant ng kanyang restaurant. Napatitig siya sa kanyang nabasa. It is so overwhelming. Nanginginig ang mga kamay ni Dave. He is wondering kung bakit ito nag-apply. Hindi kaya naging successful si Joyce sa business nito noong silang dalawa pa? Iyon ang bumabagabag kay Dave. Pero ito na bang iniintay niyang pagkakataon? Ito na kaya ang sign na hiningi niya noon pa man? Are all these things for him? At ito na nga ba ang right timing? Habang pinabasa nga niya ang resume, may naisip nga si Dave na hakbang para mapadali niya ang kanyang plano. Nandito lang pala si Joyce sa lugar kung saan naroon din siya. Tunay ngang bilog lamang ang mundo. Mas nadagdagan tuloy ang pag-asa ni Dave na makasama niya muli si Joyce. Alam niyang may kinalaman ang katahanan sa bagay na nangyayari ngayon sa kanya. Hindi ito isang coincidence lamang. Destiny brought them together in one place. All the prayers na ginawa niya gabi-gabi, magkakatotoo na. Dahil sa kanyang kasiyahan ay nagbigay siya ng bonus iba't ibang empleyado. Tumawag din siya sa kanyang mga kaibigan para magkinuwin sila. Mamayang gabi, tama lamang na ipagdiriwang niya ang magandang nangyayaring ito sa kanya ngayon. Una, nalaman niyang posibleng anak niya ang kambal na ngayon ay puros malalaki na. Ikalawa, ang pag-a-apply ni Joyce sa kanyang restaurant. Dalawang pangyayari na sa tingin niya ay worth ipagdiriwang. Hindi mo ko, Joyce. Sabi pa nga niya na muli siyang tumitig sa family Joyce. Marami nang napagdaanan si Joyce ngunit kahit pagka-successful man lang sa kanyang buhay ay hindi nangyari. Ang matagal na kanyang pangarap na maging isang mayamang babae ay hindi niya makamit. Ginawa naman niyang lahat. Nawala na rin siya ng pag-asa na magkaroon ng masaganang buhay. Ngunit hindi naman siya tumitigil sa kanyang pagsisikap lalo pat may kambal nga siyang anak. Oo, she's a single mother. Dahil kay Dave, na iniwan lang siya ay nagkaroon nga siya ng anak. Dahil din dito, hindi niya magawa kung ano ang dapat gawin dahil sa gabal ang kanyang mga anak. But really she loves them. Wala naman siya magagawa dahil nandito na sila. Ang tanging nasa isip lang niya ay buhayin at mahalin ang dalawa. And to hide them from Dave. Napag-isip-isip nga niya na wala ng karapatan si Dave sa mga ito dahil iniwan siya. Hindi nga ito nangumusta. Hindi man lang nag-text o tawag simula noong araw na pumunta ito ng abroad. Galit siya kay Dave. Sobrang galit siya dahil kay Dave. Tila nabaon nga siya sa nakaraan. Kaya nga lang talaga, nitong mga nakaraang mga araw ay hindi naging madali ang pinagdaraanan niya. She makes effort and all. Hindi siya natanggap sa lahat ng ina-applyan niyang trabaho. 10 lahat yun ngunit talagang ni isa man lang sana. Wala talagang tumanggap sa kanya. She's slowly losing hope. Kung hindi lang talaga na-bankrupt ang aking business, successful na sana ako ngayon. Aniya sa kanyang sarili, habang inaayos ang kama ng kanyang 2 anak na puros babae. Pinipigilan nga niya ang kanyang sarili na huwag umiyak. Ngunit tuwing gabi, habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga anak, naiisip niya talaga ang mga problema niya. Iniiyak na lamang niya ang lahat ng iyon. Masakit isipin at mahirap tanggapin. Wala siyang magagawa dahil ganito ang kinahinatnan nga niya. Sana nga lang makaawan siya. Alam ni Joyce na hindi siya pwedeng sumuko. Kung sasuko siya, para na rin ginawa ng miserable ang buhay ng kanyang mga anak. Hindi na gagawin yan sa kanyang 2 anak. Balang araw mangyayari din sa kanya ang mga bagay na hinihingi niya sa Panginoon. Alam niyang hindi siya papabayaan ng Diyos. Balang araw, isa ako sa mga milyonaryang babae na hahangaan ng mga tao. Balang araw makakamit ko rin ang kasaganahan ng buhay.
Aniya sa kanyang sarili. Kung tutusin pwede naman siyang magsimula ulit. Kaya nga lang ay wala siyang kapital para sa kanyang business. Lalo pat, baon na baon nga siya sa utang. Wala naman siyang mapupuntahang magulang dahil wala na nga mga ito. Nasa langit ang mama at papa niya. Kaya ang mga problemang dinaraanan niya ay sinasarili na nga lamang niya. Tuluyan na nga tumulong ang kanyang mga luha. Ano na kaya ako nito? Wala pa akong trabahong napapasukan. 10,000 na lang ang titirang pera ko. Hindi naman ito sapat para sa aming tatlo para sa darating pang mga araw. Diyos ko po, sana ay inyo akong bigyan ng kaginhawaan sa buhay. Pagdarasal na ni Joyce habang umiiyak, mabuti na lamang talaga ay nasa sala na ang kanyang mga anak at hindi pa ang mga ito nakakaintindi. Ayaw rin naman niyang umiyak sa harap ng mga anak. Ayaw nang pinapakitang nahihirapan siya sa kanila. Matapos niyang ayusin ang kama, kinuha nga niya sa maliit na mesa ang kanyang cellphone. Nagbabaka sakali nga siyang may magandang balita na makikita niya sa kanyang email. Nitong nakaraang 2 araw 5 restaurant ang kanyang inaplayan as waitress. Sana naman may magandang balita. Pulong niya habang hawak ang cellphone. Napapigit pa nga siya. Nagdasal siya na sana kahit isa man lang na trabaho. Nang mabuksan nga niya ang kanyang email, nag-scroll siya habang may kalungkutan at pangamba sa kanyang damdamin. Diyos ko po, mahinang sabi ni Joyce. Napatakip niya siya ng kanyang bibig at hindi napigilan ng luha. Salamat po, Lord. Aniya. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Dahil sa kanyang labas ay sumigla ang kanyang damdamin. Sumaya ang kanyang puso at napawirwan ng lungkot. Natanggap na nga ng CEO ang kanyang mga file. Ngayong Lunes ay kailangan niyang pumaroon sa restaurant para sa gagawing interview. Magkahalo ang kanyang naramdamang emosyon. Masaya si Joyce, pero pinaramis niya sa sarili na gagawin niya ang lahat para tuluyan na nga makapasok sa restaurant na inaplayan niya. Nakauna-unahang tumawag sa kanya. Hindi niya sasayangin ang pagkakataong to. Naglabas ng mabigat na hininga si Joyce. This is it, Joyce. Gawin mo ang lahat para sa iyong mga anak at sa kinabukasan nila. Aniya na puno ng pag-asa. Lumabas siya ng kwarto. Pumaroon siya sa sala. Sinalubong niya ng mahigpit na yakap ang mga anak. Nais na lamang niyang yakapin ang mga anak dahil sa sayang bumabalot sa kanyang puso. Para sa inyo to, aniya rito. Tiyak siyang naramdaman din ng kanyang mga anak ang sayang naramdaman nga nila dahil yumakap din ang mga ito sa kanya. Muli na naman siya napaiyak. Humupang naramdamang emosyon ni Joyce. Umupo siya sa upuan upang i-search kung anong klaseng restaurant ang Dave's Restaurant. Noong una talaga, nagdalawang isip siya na mag-apply dahil kapangalan nito ang kanyang dating nobya noon. Pero ito pa ang nagbigay sa kanya ng magandang balita ngayon. Hindi makontento si Dave sa kanyang sarili. Maaga pa man, nagbihis na nga siya, nag-perfume ng paulit-ulit. Parating chinecheck kung bagay ba sa kanya ang suot na tuxedo at ang kanyang hairstyle. Hindi siya napalagay. Kahit hindi man niya aminin, kinakabahan siya sa muling pagkikita nila ni Joyce. Kung hindi lang sa ganitong sitwasyon. Aniya, nanghihinayang din kasi siya. Kailangan naman niyang i-disguise ng kaunti ang sarili para hindi nga siya makilala ni Joyce. Plano niyang hindi muna ito bibiglain. Dahil kung mangyari man yun, alam niyang lalayo nga si Joyce sa kanya. Hanggang maaari ay ayaw nga muna niyang ipaalam ang lahat. Ang alam nga ni Joyce ay hindi siya si Dave na dati nitong nobyo. Pero kahit doon nag-effort pa rin si Dave dahil simula ngayon, aangkinin nga niya muli si Joyce. Kailangan ko rin ng kumpirmasyon kung anak ko rin bang kambal. Aniya, nakaharap na siya sa malaking salamin habang tinitignan ang kanyang sariling refleksyon. Hindi man niya masasabi kay Joyce ang totoong pakay niya. Gagawa siya ng maraming hakbang upang sa tamang panahon, masabi niya mahal pa nito. Mahal na mahal kita, Joyce. Hindi yan magpapago, sabi niya sa kanyang sarili. Araw ngayon ng Lunes, abala ang mga empleyado niya sa mga dapat gawin mga trabaho ng mga ito, kaya hindi mapapansin ng mga ito ang pagbabago ng kanyang kasuotan. Hindi kasi siya parating nakatuxedo. Kahit pa formal lang dapat na suotin, nagsusuot lamang siya ng simple. Pero ngayon,
Dahil si Joyce ang aplikante, dapat, ibang-iba nga, ang personalidad niya. Kulay brown tuxedo, na siyang paborito niya. Naalala niya pa nga noong unang date nila ni Joyce. It was so memorable. It was simple and plain date. Hindi niya makakalimutan ang unang halik ni Joyce sa kanyang labi. Two kissable lips. Na-miss niya tuloy ang mga labi ni Joyce. Nang masigurado ni Dave na perpekto na ang kanyang postura, kinuha niya ang mga dokumento at ang cellphone. Pumanaog na siya sa sala. Nadatnan nga niya ang kanyang kapatid na may hinahalongkat sa bag. Bayin ka lang nakabalik, bungad ni Dave. Akala ko hindi ka na uuwi sa pudal ko. May kailangan ka? Tanong nga nito. Pumaling sa kanyang kapatid. Si Jade ang bunso niyang kapatid. May trabaho na ito kaya wala na nga rin siyang pakialam kung ano ang ginagawa nito sa buhay, pero minsan, nararamdaman niyang kailangan nito ng tulong pero hindi lamang nagsasabi sa kanya. Hindi maganda ang gising ko kaya wag mo akong kausapin ng ganyan. Mabangis nga nitong sabi. At saka hindi na nga ako babalik dito sa bahay mo. I have my own house now. I bought it last month at doon na ako mananatili. Imporma nga ng kapatid ni Dave na si Jade. Nagkasanayan na nga ni Dave ang pagkamalditan ito. Kaya bilang kuya nito, mas iniinis pang niya si Jade kapag gumaganito siya. Magandang umaga, mahal kong kapatid. Aniya, sa mapangasal na boses. Sige, ang importante marami ka nang alam sa buhay mo. Hindi ka na aaso sa akin. Goods yan. Biro nga niya. Nang makita nga niyang ekspresyon nito, nahangunot ang noon nito. Ilang saglit ay tatalikod na nga sana siya. Nagsalita pa nga ulit si Jade. I saw Joyce yesterday. Sambit nga ng kapatid ni Dave. Napahinto tuloy ang lalaki. Nais na mapatuloy si Jade sa sinasabi nito. Please continue. Tugon niya. He was like begging. Napailing na nga lamang ang kapatid nitong si Jake. Lumapit nga sa kanya. She had twins. At ang bata, kamukha mo. Binuntis mo pala siya bago mo iniwan. Pangaasal nga nito. Hindi alam ni Dave kung dapat ba siyang matuwa sa sinabi ni Jade. Mula pa man noong nagkakilala si Jade at Joyce. Masama na ang pakitungo ni Jade kay Joyce. Hindi niya alam kung bakit ganun ang kanyang kapatid pero naiintindihan naman ni Joyce si Jade. I already knew about it. Tugon naman ni Dave. Well, that's sad. Hindi ko feel nanig ka niya. Sabi nga ni Jade sa mapanghamong boses. At saka, wag mo na lang silang guluhin kuya, feel ko kasi masaya na sila. Hinosa nagbibiro lang si Jade pero yung biro niya ay para bang isang kutsilyong tumarak sa kanyang puso. Minsan, wag na siguro siyang makipag-asaran sa kapatid niya. Natamime na nga lamang si Dave dahil sa sinabi niya ni Jade. Kumipot-kipot ang kanyang mga labi. May gusto pa sana siyang sabihin para madepensahan ang sarili. Nagmadaling umakyat sa hagdan si Jade. Iniwan nga ang kanyang kuya na parang nakalutang sa isang madilim na lugar. Bagaman yun ang kanyang narinig, huminga siya ng malalim. Hindi siya dapat mapapekto. Siya lang ang nakakaalam ng kanyang rason kung bakit niya nagawang iwan si Joyce kahit pangako niyang hindi ito iiwanan. And Joyce knew it too. He likes to have daughters or sons. Kaya nga lang hindi siya naging responsable noon. Kaya heto ngayon ang napala niya. He is chasing after Joyce. Sana nga lang ay walang asawa si Joyce at siya ang tunay na ama ng kambal. But it looks like Joyce is hiding something. Para bang hindi nito gustong may nakakaalam sa buhay nito. But, naiintriga nga siya. Nais niyang suungin ang walang kasiguraduhang bagay na iyon. Para kasing naramdaman niya na hindi gusto ni Joyce ang buhay na mayroon ito ngayon. Joyce, he will be mine again. Kahit ano man ang humadlang sa akin. Kahit pa, may asawa ka na. Kahit pa, may anak ka na. Lahat gagawin ko para mapasahin ka lamang. Bulungan ni Dave sa kaning sarili. Natauhan siya. Lumabas siya ng bayat sumakay na nga sa kaning sariling sasakyan. Papuntang Dave sa restaurant. Samantala, hindi mapigilan ni Joyce ang kanyang kasiyahang nadarama. Ngayon ang araw kung kailan. Ang interview niya sa Dave's restaurant. Buong gabi niyang pinagdarasal sana
ay para sa kanya na ang trabahong to, na sana ito na ang mag-aahon sa kanyang kahirapan. Matapos niyang ihanda ang kanyang sarili, pumaroon na nga siya sa Dave's restaurant, kasama ang kanyang dalawang cute na anak. Wala siyang pagpipili na ng mga anak niya, kaya dinala na nga lamang niya. Total interview pa lang naman. Hindi ito ang kauna-unahang interview sa buhay niya, pero ngayon lamang siya nakaramdam ng kaba, na hindi nga niya may explain. Tila ba may nakaabang na dapat niyang bigyan ng atensyon. She's making herself beautiful and plain. This is what makes her more pleasant sa mga interview niya. Wala kasi siyang ipambibili ng magandang damit, kaya kahit simple lang, basta presentable, hindi naman niya pinabayaan ang kanyang sarili. Isang oras siyang bumiyahe. Nang nasa harap na nga siya ng Dave's restaurant, ay mas lalong na mayani sa kanyang buong katawan ng kaba. Hindi naman siya nerbyosang tao. Kaya mo to, Joyce? Pumasok na nga siya sa loob. Palingon-lingon siya sa kabuuan ng lugar. As expected, magandang Dave's restaurant. High-end restaurant ito. Maraming customers at matunog sa buong Pilipinas at ganoon na rin sa ibang bansa. Ayon sa kanyang nakalap na impormasyon, sa loob lamang ng 10 buwan, ay may 10 branch na ito sa buong Pilipinas. At ang branch dito sa lugar nila ay bagang tayo lang nitong nakaraang buwan. Kay ang dalawang anak, kinukumbinsi niya ang kanyang sarili na sana ay payagan nga siyang makasama sa loob. Ang dalawang anak dahil wala namang magbabantay sa mga to. Magbibehave naman sila. Ilang sandali pa ay may sumalubong na nga sa kanyang isang lalaki. Napahinto siya dahil kabigla-bigla ang pagdating nito. Ikaw ba si Joyce Marasigan? Pambungad nito. Yumuko siya bilang isang respeto. Para kasing mataas ang posisyon nito. Sa pananamit pa lang. Yes, ako po si Joyce Marasigan. Nais ko po sanang itanong kung nasaan po ang opisina ng may-ari nito para sa interview. I'm an applicant. Aniya sa boses naman ay hindi niya alam kung bakit parang may something na hindi niya maintindihan. Tinititigan nga niya ang lalaki. Parang pamilyar sa kanya. Kaya lang, hindi niya masyadong mahalata dahil parang nakatago ang mukha nito. Naka-eyeglasses pa nga. Na merong transition, kaya hindi niya masyadong makita ang mga mata nito. Tapos, naka-mask pa. Siisip-isip pa nga ng babae. Bakit siya naka-mask? Hindi naman ang usong COVID, diba? Pandemic pa rin ba? Kinabahan na nga lamang siya. Ngumiti sa kanyang lalaki. Pero nag-iba nga siya ng direksyon ng mata. Hindi alam kung ano ang kalituhan sa kanyang isipan. May nagtatalo na bahay talagang hindi naman talaga. Kahilalang lalaki at pamilyar lang talaga ang mukha nito. O sadyang magkamukha lamang sila. Nang kakilala niya. Nag-uusap nga sila ng biglang. Mami! Tawag ni Aileen sa kanya. Binalingan niya kagad dito ng tingin. Excuse me? Aniya sa lalaki. Tumangutango lang ito habang nakangiti pa rin sa kanya. Yes, sweetheart? Tanong nga niya kay Aileen. Pumaling muna siya sa lalaki. Sorry po, let me just take a minute. Imporma niya. I want milk. Request ng bata. Napabuntong hininga tuloy si Joyce. Ito na nga ba ang kinababahala niya? Mabuti na lang ay may dala nga siya. Kinuha niya ang gatas sa kanyang bag, at kaagad na binigay yun sa kanyang anak. Nababahala nga siya, dahil baka magalit ang mag-i-interview sa kanya. Nakita nga niya, ang gulat sa mukha ng lalaki pero, hindi na nga lamang niya masyadong inisip, dahil baka nainis lang talaga ito, sapagkat nagdala pa talaga siya ng anak sa interview niya. Muli siyang lumingon sa lalaki, pagkatapos huminga ng malalim. Pasensya na po. Tinila ko ng po sila kasi wala talagang mag-aalaga. Single mommy, you know. Paliwanag nga niya. Nakita na nakatitig lang ang lalaki sa kanya. Sa dalawa niyang anak na para bang kung hindi siya maging maingat, ay kikidnapin na nga nito ang mga anak niya, kaya mahigpit nga niyang hinawakan ang kamay ng mga ito. Naaaninag pa rin kasi niya kahit may transition. Ang salamin nito. Nakikita pa rin niya ang mata ng lalaki. It's alright. Halika sumunod ka sa akin.
Sabi ng lalaki na kaagad niyang sinundan, habang hilang 2 anak. Sa tingin naman may posisyon talaga ito, dito sa restaurant. O baka ito talagang may-ari. Well, naging maganda naman ang pakikitungo niya dito. Kahit na nga, may dala siyang anak habang nag-i-interview sila. Dave is ready for it. Alam niyang itatago talaga ni Joyce ang totoo, patungkol sa kambal. Well, lucky him. Alam na nga niya. Kumpirmasyon na lamang ang kanyang hinihintay. Maswerte nga rin siya nang makitang dala nito ang mga anak sa interview room. Nang nasa loob na nga sila ng opisina ay inihanda na nga rin niya ang kanyang sarili. Sa totoo lang, sa nakikita ngayon, medyo naaawa nga siya sa kalagayan ni Joyce. Damang-dama niya ang pagkadesperada ni Joyce na ma-hire na kaagad. It seems like ito na ang last card ng babae. Kinatitigan nga ni Dave ang 2 bata. Tama nga ang private investigator niya. Talagang may hawig ito sa kanya. Nang tinanong nga niya kung ready na ba ang babae sa interview, nagulat si Joyce. Alam niyang hindi nito inaasahan na siya talaga ang may-ari ng restaurant. Bagamat, ayaw nang malaman kaagad nito ang tunay ng identity. Kaya nga, nag-eyeglasses niya ito na may transition, na kahit kaunti lang na maarawan, magiging tinted na nga. Nagsuot din siya ng mask. I'm the owner of Dave's restaurant. Imporma niya, pinigilan na nga lamang niya. Ang matawa dahil sa reaction ni Joyce. Don't be nervous. Take it easy. Malumanay na sabi ni Dave. Kahit naman siya ay kinakabahan din dahil ito ang muling pagkikita nila pagkatapos nga nilang magkahiwalay for years. Pero hindi naman nagwo-work si Joyce. Nakaplano na si Dave. Kahit hindi pa nga niya i-interviewin si Joyce ay pwede na kaagad itong magtrabaho. She is already hired. Lumapit nga sa kanya si Joyce. I'm sorry po, hindi ko kaagad kayo na-recognize. Kayo pa lang may-ari ng restaurant. I'm really sorry. Umupo nga siya sa swivel chair. Mopo ka. It's okay. Nadalhin mo sila rito. Sabi nga nito, nang humingi ng tawad sa kanya si Joyce, nang minsang guluhin nga ng kambalang interview nila. And actually, nakapag-desisyon na ako. Maganda naman kasi ang track records mo, at iba mo pang files. And base dito sa resume mo, okay naman talagang credentials mo. Kaya even wala ang interview ayos na. Actually, you are officially hired. Kahit si Dave hindi niya maamin at tunay siyang nasisihan sa kanyang desisyon. Nagulat nga si Dave na sa kanyang harapan. Tila naluluha pa nga si Joyce. Napatayo nga si Dave at tinaluhan ng babae. Thank you so much, sir. It means a lot to me. Pasensya na po na kahit epic fail ang interview ko, tinanggap niyo pa rin ako. Napangiti na nga lamang si Dave. At sa isip-isip niya, para sa iyo, Joyce. Para sa anak natin. Isang linggo na nga ang lumipas. Maganda ang performance ni Joyce sa kanyang restaurant. Araw-araw din ay nais ni itong makita. Araw-araw siyang good mood. Sa tuwing nakikita niya kasi si Joyce, lalo na ang maamon itong mukha, para bang hinihimas nito ang kanyang puso. Kung pwedeng alang talaga, kaagad niyang angkinin si Joyce. Gagawin niya, kaagad ngunit hindi naman niya maaari. Dahil ang mga bagay na nakaplano ay dapat niyang sundin, hindi niya pwedeng biglain si Joyce, na baka, kapag nalaman niyang siya si Dave, ang dati nitong nobyo, lalayo ito at ilalayo sa kanya, ang mga anak. Mula sa kanyang desk, tumunog ang kanyang cellphone, may text message galing sa kanyang private investigator. Confirm boss, anak mo ang kambal. Balita nga nito sa text. Dahil sa kanyang nabasa, walang mapagsidlan, ang sayang nadarama ni Dave. Ilang araw din kasi niyang hinintay ang resulta. Nakakuha ng buhok, si Dave sa kambal. Lucky him kasi, hinahayaan niya si Joyce, nadalhin ang mga anak nito sa trabaho. Actually sa opisina niya namamalagi, ang mga anak ni Joyce. O mas tamang sabihing, anak nila. Hindi rin i-deny, na sa loob ng 1 linggo, mabilis lamang niyang nakapalagayan ng loob, ang mga anak. Annalisa, tawag ni sa anak. May hawak itong barbital, siyang bumili noon. Siya rin ang bumili ng mga damit nito. Alam ni Joyce yan kasi sinabi niya naman. Noong una nahiya si Joyce pero, pinaliwanag niyang para na rin sa magandang performance ni Joyce.
sa kanyang restaurant. Pero ang totoo, gustong-gusto niya talagang i-spoil ang mga anak. Lumapit si Annalisa sa kanya, at gano'n na rin si Eileen, kahit hindi ito natawag. Do you think magugustuhan ng mommy niya ang ibibigay kong dress? Pagkatapos niyang sabihin yon, pinakita niya ang nabiling dress sa isang mamahaling brand. Mommy will so much like it. Sabi nga ni Eileen, napangiti si Dave, ang bibo ng kanyang mga anak. Kaso hanggang maaari, ay hindi na muna ito matatawag na anak. Nagpipigil nga muna si Dave. Kapag naagaw nga ni Joyce ang atensyon ng tatlo, napatingin si Dave sa bumukas sa pintuan. Good afternoon, boss. Kukunin ko po muna saglit ang mga anak ko. Pakakainin ko muna sila. Ani nga ni Joyce. Kitang-kita ni Dave ang kapaguran sa mukha nito. Napahain ko na sila, Joyce. Sabi nga niya, dahil doon nalaki ang mga mata nito. He is happy. What he's doing to his daughters. Kaso parang may mali. Boss, hindi ko alam kung paano ko masusuklian ang inyong kabaitan. Ani nga ni Joyce, sa naso-surprise ang boses. Lumapit ito sa mga anak. Ang dami niyo na pong naibigay na tulong sa akin. Ani pa? Enough of that, Joyce. I am happy to help you. Depends sa nga niya. At saka wala rin naman ako mapagtuunan pa ng oras. I love your daughters. Kahit si Dave ay nagulat sa kanyang nasabi. It was what it is, pero hindi na dapat yun, sinabi. Natigilan tuloy si Joyce sa nasabi ni Dave. Napamura na nga lamang si Dave sa isip niya. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Habang nag-waiter nga si Joyce, natigilan siya nang pinatawag nga siya ni Dave. Pinatapos na lang niya ang order ng mga dayuhan bago pumunta sa opisina ng boss. Ano naman kaya ang kailangan nito? Bulong niya sa kanyang sarili. Nitong mga nakaraang araw kasi, ibang-ibang pakikitungo ni Dave sa kanya. She really wonders why. Hindi ito tama kasi hamak na empleyado lamang siya rito. Malayo ang agwat nila sa isa't isa, kaya nagtataka siya kung bakit parang araw-araw na lang pinapatawag siya ni Dave sa opisina nito. Kung tutuusin, swerte pa nga siya kaysa sa ibang trabahador na sa tingin naman niya ay mali. Dahil nagkakaroon nga siya ng special treatment. Nang may-ari ng Dave's Restaurant, hindi man i-deny, ay tila nagkakaroon na nga siya ng paghanga sa lalaki. At hanggang maaari, dapat pigilan ko ang sarili ko. Aniya sa kanyang isip. Pero hindi naman niyon pinapahalata sa amo. Siguro tama na lang ang araw-araw nitong pagtawag sa kanya, pagbabantay ng anak niya, at paghatid nga nito sa kanya tuwing gabi. Lahat ng yun ay may efforts na hindi nga niya pinapalagpas. At ang lahat ng yun ay walang kasiguraduhan dahil siguro naaawa lang si Dave sa kanya na hindi naman dapat ito ginawa talaga. Sino pa naman ang hindi mahuhulog kay Dave? Ma-effort itong mabait at gwapong lalaki at higit sa lahat, maganda ang pakikitungo nito sa anak niya. Bonus na lang ang pagiging mayaman nito at successful. Dahil sa ginawa nito sa kanya, lahat na yata ng kailangan niya na i-request ay binibigay kaagad. Pero hindi naman siya nagtatake advantage dito. Minsan nga humihindi rin siya. Kaya lang si Dave na nga mismo ang mapilit. Sabi pa nga nito, ayos lang Joyce, wag mo intindihin. Bonus ko na lang sa'yo to kasi magaling ka sa trabaho mo. Masuyang sabi nga ni Dave sa kanya. She doesn't know kung may iba pa bang ibig sabihin o kahulugan ng bawat bagay na ginagawa nito sa kanya. Pero imposible namang mahulog ang loob niya dito. Ditong mga nakaraang araw din kasi, parati itong nagte-text sa kanya. Maraming tinatanong tungkol sa buong araw niya, sa trabaho, sa anak, madalas, ay personal na nga ang mga tanong nito. Pero wala namang magawa si Joyce dahil ayaw naman niyang i-disrespect si Dave. Kaya naman, hinayaan na nga lamang ni itong magtanong at mag-text lang sa kanya at sinasagot naman niya. Pero ang problema lang, minsan, beyond the limit na nga ang nagagawa ni Dave. Hindi naman sa nag-a-assume ang babae, pero parang may pinapakitang kakaiba sa kanya, si Dave. Pumasok na nga siya sa loob ng opisina nito, nang mabuksan nga niyang pinto, nadatnan nga niya ang mga anak na kumakain ng ice cream.
Napangiti si Joyce. Alam na alam talaga ni Dave kung ano ang paboritong pagkain o dessert ng mga anak. Ikinalugat nga niya ang kanyang paningin. Mula sa paglabas si Dave sa banyo, ay nakita niya itong diretsyong napatingin sa kanya. Joyce, nandito ka na pala. Bungat nga nito. Magandang umaga po. Tugon nga niya. Bakit di po ako pinapatawag? Tumawa ng mahina si Dave. Please stop the poor thing. I just wanted to call me Dave. Just my name, Joyce. Paliwanag nga ni Dave. Mismong siya ay nagulat sa tinungan nito. Pero, hindi siya nakapagsalita nang tuluyan na nga muli itong magsalita. Mamayang gabi pupunta tayo sa plaza. Tayong apat. Imporma nito. May kinabigla ni Joyce. Hindi niya alam kung paano mabigyan ng rason na hindi pwede. Baka kung ano pang isipin ng mga tao. Umupo si Joyce sa upuan para mahagap ang hininga. Hindi po pwede, Sir Dave. Ani ang nauutal. Hindi niya alam kung ano ba dapat ang irarason. It's a good leisure, Joyce. Need din ng mga batang makapunta sila sa plaza, right? Pagdating sa mga rason ni Dave, walang panalo ang babae. It feels like parati na nga lamang siya nako-corner nito. Natahimik na nga lamang si Joyce. Pero maya-maya pa ay may nag-pop up nga sa kanyang isipan. Matagal na nga nitong gustong itanong kay Dave. Bagaman nagdadalawang isip. Tumikim na nga siya. Pero ngayon, ay may lakas na loob na nga siya. Say it, Joyce. Mapanghamong sabi nito. I know you are a good person, Dave. Marami ka ng kabaitang pinapakita sa akin. At sa mga anak ko. But I really wonder, kung may deep meaning ba ang lahat ng yun? Gusto kong malaman kung meron ba. Mahaba niyang paliwanag. Napabuntong hininga siya. Umupo muna si Dave sa swivel chair. Tumitig ito sa kanya na siyang dahilan para ibaling niya sa ibang direksyon ng mga mata. What do you think, Joyce? Tanong nitong pabalik. I ask you first, Dave. Don't play with me. Kung ano man ang nais mo sa akin. Please don't be too hard. Don't play with me. Ayokong masaktan at ayoko rin. Na may dahilan ng pagiging mabait mo sa akin. Aniya, nawala ang ngiti sa labi ni Dave. Sana wag mong masamain ang mga sinabi ko. Nalilito lang kasi ako, Dave. Patuloy pa nga ni Joyce. Gustong sabihin ni Dave ang lahat pero sa kanyang nasaksihan, tila. May kung ano nga na naiinis nga si Joyce sa kanya. Dahil sa sinabi ni Joyce, hindi alam ni Dave kung ano na ang susunod niyang sasabihin. Lumapit si Joyce sa kanyang mga anak at kinuha nito ang mga yun. I think it is wrong to tell you this. I'm sorry, Dave. Salamat sa lahat ng mga pinapakita mong kabutihan sa kambal at sa akin. Pero wala akong makitang mabigat na rason kung bakit ginagawa mo to. At saka, hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakikita yung totoong itsura mo. Nasabi na nga ng Derek sa akin ni Joyce, dahil something's fishy na nga talaga. Hanggang ngayon, nakaparang sunglasses pa rin si Dave, at nakamask pa rin na parang siraulo tuwing nakikita niya ito. Tatayo na nga sana si Dave. At tanong nga nito, alis ka? Yan lamang ang lumabas sa bibig niya. Sagot naman ng babae. Pwede ba akong umabasan kayon? Sumasakit din kasi ang likod ko. Sabi nga nito, tumamutang si Dave. Pero nahihimigan niya na hindi ito nagsasabi ng totoo. Hinayaan na lamang niya si Joyce. Naiwan si Dave na may kalungkutang nadarama. Hindi niya lubos maisip na mangyayari ito sa kanilang dalawa. Napaisip siya ng malalim. Naalala rin ni Dave ang nangyari noon. 2 taon na ang nakakalipas. Wala siyang nagawa dahil wala na nga siyang mapagpipilian pa. 2 years ago, magkalapat ang mga katawan nila Dave at Joyce. Walang naisumiwalay dahil sa nararamdaman nilang init. That time, ang alam lang ni Joyce na pangalan ni Dave ay John. Hindi niya alam ang second name nitong Dave. Kaya naman hindi nito nahalata na maaaring ang ex nga niya ang kanyang boss. 2 years ago, magkalapat niya ang kanilang katawan at magkahalikan. Ang mga halikan nila ay dumaraan sa bawat bahagi ng kanilang katawan. Hindi nila matandaan kung ilang oras na nga silang nagtatalik. Ang mahalaga sa kanilang mga oras na to,
na pinagsaluhan nga nila. John, sambit ni Joyce, na marating nito ang rurok. Matapos ang matamis na pag-iisang katawan nila, napaling ang atensyon ni Dave sa tumunog na cellphone nito. Hinalikan niya muna si Joyce, na mapusok sa mga labi, bago bumangon mula sa kama. Kinuha niya sa lamesa ang cellphone. Sasagutin ko muna. Aniya kay Joyce na nakatingin lang sa kanya. Gusto pa sana niya masundan ang kanilang pagtatarik kaso naputol ngayon. Tumango na nga lamang si Joyce bilang sagot. Nagbihis muna siya bago lumabas ng kwarto. Nang nasa sala na nga siya, kagad niyang sinagot ang tawag. Hello? Bungad ang nasa kabilang linya. Dave, ikaw ba to? Tanong anang nasa kabilang linya. Ma, tapatawag ka po. Tanong niya, may problema ba yan? Tanong nga ni John Dave sa kanyang ina. Katatapos lang niya na magpadala, noong nakaraang linggo, hindi niya alam kung saan kukuha pa ng pera. Napaun na nga siya sa utang. Wala pa kasi siyang napasukang trabaho. At parati na nga ang rin nagkakasakit, ang kanyang ama. Wala naman siyang magagawa kundi ang sumuporta. Dahil siya lang din, ang may kakayahang maghanap ng trabaho para sa buong pamilya. Mula sa kabilang linya, napaiyak ng alam ang ina niya. Kailangan ko ng pera, anak. May lupang malubhay ng sakit ng papa mo eh. Imporma nga nito na nahihirapan sa pagsasalita dahil sa pagluha. Natuod na lamang si Dave. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng pera. Wala na siyang malalapitang tao. Kung si Joyce naman, napag-utangan na nga ni ito haso, hindi pa niya nababayaran. Parang naisip ni Dave na ang gulo-gulo ng buhay niya. Ma, wala pa kasi akong trabaho eh. Wala na rin ako mapag-utangan dito. Aniya na hindi na nga rin napigilan ng luha. Hindi naman niya akalain na ganito ang sasapitin ng kanyang buong pamilya. Walang-wala na nga talaga sa ngayon si Dave. Hindi pa kasi nakapagbigay alam ang agency niya na pinag-applyan niya tungkol sa trabaho sa abroad. Matagal na yun kaso hanggang ngayon wala pa ring balita. Sige anak, tatawag ulit ako, ingatan mong sarili mo ah. Pero sana kahit konting pera lang, para mapagamot ko itong papa mo, kailangan na kailangan talaga. Nawala na nga ang linya. Pumatak na nga lamang ang luha ni Dave. Naguunahan, kalalaking ang tao, iyakin pa. Bata pa lang siya, tinuruan na nga siya ng kanyang ama na maging matapang sa kahit na anong problemang dumaan. Kaso lang, ngayon sa problemang kinakaharap niya, napatong-patong nalilito nga siya at pagod na pagod. Kotang-kota na nga siya sa pagpapanggap na matapang siya. Ilang saglit pa ay narinig nga ni Dave ang mga yapak ni Joyce na papalapit sa kanya. Inayos niya ang kanyang sarili. Ayaw rin kasi niyang malaman nito na may problema siyang kinakaharap. Chan, mahinang wika nga nito. Hindi siya lumingon sapagkat nahihiya siyang makita nito na nanghihina nga siya. Ayos ka lang ba? Ngunit hindi na nga napigilan pa ng lalaki ang kanyang sarili. Tumayo na nga siya at lumapit kay Joyce. Yumakap siya rito at tumagulgol ng malakas. Andito lang ako. Sabay nating haharapin ang problema mo. Mahinang wika nga ng babae. Sabay haplos sa kanyang likod. Salamat, Joyce. Tugon nga ni Dave. Please, sabihin mo sa akin kung anong problema mo, makikinig ako. Kailangan mo lang i-open up yan. Tutulong ako kung pwede. Sambit pa nga ni Joyce. Tumayo siya at yumakap kay Joyce ng mahigpit. Muli siyang napaiyak. Talagang hindi siya ahayaan ni Joyce na maghilak. Hindi siya nagkamaling ibigin ito. Habang naghuhugas ng plato at makakutsara ang lalaki, bigla na namang tumunog ang cellphone niya. Umalis na muna si Joyce para kumuha ng pera sa bank account nito. Kahit kaunti lang yun, para sa kanya malaking tulong na nga ito. Parati na lang andyan si Joyce para tulungan siya. Malaki na talaga ang utang na loob nito kay Joyce. Parati na lang siyang tinutulungan ito. Kahit na nga ano, ang problema niya, malaki ang kanyang utang na loob. Pinangako nga niya sa kanyang sarili na hindi niya ito sasaktan. Kasi hindi na kakayanin masaktan ito. Nagtataka si Dave dahil wala naman siyang inaasang importanteng mensahe ngayon. Kagad niyang kinuha mula sa bulsa ang kanyang cellphone.
Pagkabasa pa lang niya sa mensahe, yun ang dahilan kung bakit nahulog sa lababo. Ang hawak na plato at nabasag. Natanggap na ni Dave ang mensahe galing sa agency para sa kanyang trabaho sa abroad. Sabi sa mensahe, natanggap nga siya bilang domestic helper sa Hong Kong. Malaki ang sweldo, kaya igagrab na nga niya ang oportunidad nito. Ngunit natigilan siya. Tatanggap ako. Naibulong na nga lamang niya, hindi makapaniwala sa balita. Ngunit kinatitigan lamang niya ang mensahe. Bigla siyang nakaramdam ng pag-aalinlangan. Tila ba nasabi niya, siya ng dilema. Ngunit paano ko ito gagawin? Anong pipiliin ko? Ayon niya sa kanyang sarili. Umupo siya sa upuan. Inilagay niya sa lamesa ang hawak na cellphone. Napatitig siya sa walang laman na lamesa at napaisip na malalim. Pangarap ni Dave na makapag-abroad, lalo na, at kailangan niya yon. Pati na rin ang kanyang pamilya. Mahirap lamang sila, at may malubhang sakit pa ang kanyang mahal na papa. Ngunit kung ganoon man, paano naman si Joyce? Paano na ang kanilang pagmamahalan? Napahilamos na nga lamang si Dave ng kanyang mukha. Nalilito nga siya. Ilang saglit din ang lumipas. Pumasok si Joyce sa kusina. May dala itong baso na may lamang kape. Nadatnan siya nito na hindi mapalagay sa kanyang kinauupuan. Ngunit gusto man niya magsinungaling at sabihin dito na wala lang ay ayaw naman niya gawin. Kailangan niyang sabihin ang totoo dito. Ayos ka lang ba? Bungad niya sa kanya ni Joyce. Parang nakapasan ng langit at lupa. Natawa nga ito. Nakakuha ko ng 15,000 sa account ko. Sana pwede na to. Sana makatulong. Imporma nga nito. Inilagay nito sa lababo. Ang baso ngunit nagulat. Sa nakitang nabasag na plato. Bakit nabasag to? Nabitawan mo? Mahinahong tanong nga nito. Tumingin nga si Dave kay Joyce na may lungkot sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung diretsahan niya bang sasabihin kay Joyce o ano. Hindi siya sumagot kay Joyce. Ang nais lamang niyang gawin ngayon ay maiyak. It is hard to make a decision na alam niya na sa huli ay pagsisisihan niya. Pero alam niya kung anong kailangan niyang piliin sa ngayon. Tinitimbang nga ni Dave kung saan ang mas nangangailangan sa kanya. Joyce. Wika niya na gusto na lamang lumayo ka agad kay Joyce. For the past 2 years, nag-promise siya dito na hindi niya ito sasaktan. Na kahit ano pa man ang mangyari, hindi niya ito iiwan. Pero ang masakit ngayon, mukhang hindi na niya matutupad ang pangakong yun. Dave, kung ano man yung pinagdaraanan mo, matutulungan naman kita. Wika ni Joyce. Nalulungkot ito para sa kanya. Tinignan niya sa mga mata si Joyce. Punong-puno nga ng pag-asa ang mata nito. Ayaw niyang mawala o masaktan niya si Joyce. Pero wala siyang ibang choice, kundi ang sundin ang tingin niya na mas nararapat. Alam kong masasaktan ka sa sasabihin ko, Joyce. Pero sana mapatawad mo ko. Panimula nga ni Dave, o mas kilala ni Joyce bilang John. Hindi kasi nito tinatawag na Dave si John. Tumayo nga siya, lumapit siya kay Joyce. Umarap ito sa kanya na nagugulahan. Sabihin mo na, siguro naman maiintindihan ko kung ano man yan. Kung may pagpipilian lang ako, Joyce, hindi ko to gagawin. Pero, kailangan kong mag-abroad. Kanina lang nakatanggap ako ng tawag at okay na ang application ko sa pagiging domestic helper. Paliwanag nga niya. Natuod nga si Joyce sa kinatatayuan dahil dito, para bang isang malaking kasalanan ang ginawa niya. Nasaktan nga si Joyce ng sobra. Dahil alam na nga nito ang nais ipahiwatig ng lalaki. Kumibot-kibot ang labi ni Joyce. Pero, di ba sabi mo walang iwanan? Nangako ka, Dave. Nauutal nga nitong wika. You've promised me na hindi mo ako iiwan kahit ano man ang mangyari. Mahinahon pa ring wika nito, pero kahit na papaano, naiintindihan niya si Dave. Mismong siya ay hindi alam kung paano sagutin si Dave. Napakasakit ng mga nangyayari at napakabiglaan.
I'm sorry, Joyce. May malubhang sakit si Papa at wala akong ibang mapagkakakitaan. Alam mo yan, kailangan kong mag-abroad bilang domestic helper. Sana maintindihan mo ko. Paliwanag nga nito. Hoping na sana magtapos tayo in good terms. Nalilito ako nung una sa aking desisyon. I can't do this na para bang may pilit na hihila sa akin na ayaw kong pumunta roon. I'm sorry, Joyce. Sana maintindihan mo ko. Ayoko rin namang mahirapan ka. Tatanggapin ko kung magagalit ka sa akin. Sana parati mong tatandaan na mahal kita. Hindi nakapagsalita si Joyce. Hinawakan niya ang kamay nito. Joyce, I promise you na magiging okay ang lahat. Kailangan na kailangan ko ng pera. Baon na ako. Babalik din naman ako eh. Naiintindihan kita, Dave. Mahal din kita. Natatakot lang kasi ako na baka hindi ka bumalik. Sabi nga ng babae na sobra nga ang luha ngayon. Natatakot ako na baka pagdating mo ron, hindi mo na ako maisip. Hindi mo na ako mahalin. Hindi mo na ako makilala pagbalik mo. Kaya sana maintindihan mo tong nararamdaman ko. Joyce, please. Ngunit lumayo si Joyce sa kanya. Dali-dali itong umalis. Joyce, let me explain. Hiyaw pa nga nito. Pero mabilis na ngang nawala si Joyce sa kanyang paningin. Naisip ni Dave na tama na siguro yun. Para maituloy na nga niyang pag-abroad. Ginawa niya ito, hindi dahil hindi niya tunay na mahal si Joyce. Ginawa niya to dahil ito ang kailangang gawin sa ngayon. Para sa ikabubuti ng marami. Napaupo na nga lamang si Dave at nagiiyak. Nalilito ang puso at isipan niya. I'm sorry, Joyce. Bulong nga niya. Sa kasalukuyan, hindi tumigil si Dave sa pagpapakitang gilas kay Joyce. Dahil ngayon na mas may kakayahan na nga siya ay dapat nga niyang ipakita rito na mahal pa nga niya si Joyce. Ngunit sadyang mapagbiro ang tadhana. Hindi niya alam kung dapat ba niyang sabihin na lang kay Joyce na siya si Dave, na dating nobyo nito. Kung dapat bang tanggalin na nga lang niya ang sunglasses niya at mask para tuluyan na nga siyang makilala nito. Hindi rin siya halatado sa pangalan na gamit niya ngayon dahil John naman ang gamit niya dati. Pero nagdadalawang isip nga si Dave na baka kapag sinabi niya ay walang mangyayaring maganda, baka ilayo lang ulit ni Joyce ang kambal. Dahil hindi pa ito sigurado kung mapapatawad ba niya ang lalaki. Chairman na siya ngayon at powerful person. Nagsumikap kasi ito ng todo-todo kaya naman nakamit niya ang kung anong meron siya ngayon. Pero sa ganitong sitwasyon, kailangan niyang maging maingat sa kanyang mga desisyong gagawin dahil nakasalalay dito ang kanyang mga anak at ang pagbabalikan nila ni Joyce. Natatakot si Dave, kaya naman dasal na nga lamang ito. Lord, please give me your guidance. Habang nasa desk ang kanyang cellphone, nakatitig lang siya sa kanyang mga anak na kahit matagal na nga niyang nakasama rito sa opisina, ay hindi man lang niya matawag na mga anak. Kailan ko kaya kayo matatawag na anak? Bulong na nga lamang niya. Sana maisaboses na nga niya. Nang walang pag-aalinlangan. Maya-maya pa'y lumapit sa kanya si Eileen. May hawak itong Barbie doll. Papa? Wika nito. Kaya naman napapitlag nga si Dave at napatitig dito. Nagulat siya talaga. Papa? Tama ba ang pagkakarinig ko sa sinabi niya? Papa? Tanong nga ulit niya. Kinuyos nga ni Dave sa Eileen. Papa ba ang tawag mo sa akin? Hindi siya makapaniwala. Papa! Muling sambit ni Eileen. Naligayahan nga si Dave. Gusto niyang sabihin ulit yun ng anak pero para bang may bumabagabag sa kanya. Lumapit naman si Eliza. Sa kanila, kung ano ang sinabi ni Eileen, ganun din ang sinabi ng isa, kaya kumabog ng malakas ang puso niya sa tuwa. Papa, aniya sa kanyang sarili na sobrang nasisiyahan. Ang sarap naman sa pakaramdam na tawagin ninyo akong Papa, aniya sa mga to. Ngunit nahinto siya sa kanyang pagsasaya nang may kumatok. Kaagad niyang inilayo ang dalawang anak pero hindi naman masyadong malayo sa kanya. Umayos siya ng upo sa swivel chair niya. Please come in. Sambit nga nito. Bumukas ang pinto at bumungad sa kanya ang napakagandang si Joyce.
Kahit talaga kailan hindi mawawala ang attraction niya dito. Ikaw pala, bungad niya. Inayos nga ni Dave ang kanyang sarili. Ngumiti kay Joyce. Nais ko po sanang magpaalam na kukunin ko ang mga anak ko. Tumango nga ito. Salamat po ulit sa pagbabantay sa kanila. Pasensya na rin po. Hindi ito nakatingin sa kanya para bang ayaw siyang tignan nito. Walang anuman, Joyce. He used a manly voice. Hinayaan na nga lamang ni Dave na kunin ni Joyce ang mga bata. Pero aalis na nga sana ang babae nang biglang lingunin niya ulit si Dave. Sir, mawalang galang lang po. Bakit ayaw niyo pong tanggalin yung sunglasses niyo tsaka mask niyo? Ano po bang problema? May sakit po ba kayo? Sensitive po ba kayo? Nagtatakang tanong nga ni Joyce. Hindi nga nakasagot ng ilang segundo si Dave dahil nag-isip pa nga ito ng ipapalusot. Yes. I'm sorry, sakitin kasi ako. Alam kong wala ng pandemic pero kailangan ko to. Tsaka, advice din kasi ng doktor ko. Pagpapalusot na nga lamang niya at tila hindi kumbinsidong tumango na nga lamang si Joyce. Habang papaalis, nakatitig pa rin si Dave sa kanya. Hindi talaga may pagkakailang kagandahang taglay nito. Kahit simple lang manamit, talaga namang namumukadkad ang kagandahan. Matapos ayusin nito ang mga anak, muli itong bumaling sa kanya. Magli-leave po sana ako ulit bukas, Sir Dave. Papasyal lang kami ng mga anak ko. Pagbigay nito ng alam. Matagal na rin kasi na hindi ko ulit sila naipasyal. Sabi pa nga nito. Kahit hindi pwede basta kay Joyce lahat pwede. Tumango nga siya. At sinabi pang, samahan ko na kayo. Nagbabaka sakali lang naman na pumayag siya. Mabuti na nga lamang at pumayag naman si Joyce. Nagulat nga si Dave pero ganun na nga lamang ang tuwa niya. Tatalikod na nga sana si Joyce nang biglang naalala nga ni Dave ang binili nitong magandang dress para sa kanya. Dali-dali niya itong tinawag. Joyce, wait lang. Nalilitong lumingon sa kanya si Joyce. I have a present for you. Itong regalo ko. Aniya at nilagay nga sa ibabaw ng desk ang plastic na pinaglagyan ng dress. It's a dress. Nanlaki ang mga mata ni Joyce at hindi ito kaagad nakaimik. Tumayo si Dave at lumapit dito. Alam kong biglaan, pero sana tanggapin mo. Gusto ko lang na bigyan kita ng dress. Yun lang. Pagpapalusot nga nito. Kahit ang totoo, gusto ngang iparamdam nito ang pagmamahal niya kay Joyce in any ways. Gusto niyang mag-effort para sa nararamdaman niya dito. This dress is really intended for her. Hindi ko po alam kung anong dapat kong sabihin. Pero sige po, salamat po Sir Dave. Napangiti na nga lamang si Joyce. Inilahad nga ni Dave ang supot. Ngumiti siya kay Joyce at bumaling sa ibang direksyon ng mga mata dahil naiilang nga ito. Tila natutunaw nga si Joyce sa ngiti ng lalaki. Lalo na at this past few weeks, kakaibang mga pinapakita nito sa kanya at sa mga anak niya. Samantala, natuloy nga ang pamamasyal nila kasama ang dalawa. Nagpunta nga sila sa isang amusement park. Balak din ngayong sabihin ni Dave ang napag-isipan nga niya kagabi. Sa isip-isip niya, sana nga lang hindi magalit sa kanya si Joyce. Nag-enjoy nga muna sila. Sumakay nga sila sa iba't ibang rides na pwede nga sa mga bata. Naglaro nga sila at sa nilaro nga ng lalaki, may nakuha pa nga itong 2 teddy bear para sa kambal. Mabuti na nga lamang at naulit pa nga niya ang pagkapanalo niya nung una kundi paniguradong iiyak nga ang isa sa mga kambal kapag hindi niya nabigyan ng 2. Tuwang-tuwa nga ang mga ito at nagtatatalon pa. Masaya naman si Joyce na nakikitang masaya ang kanyang mga anak. Lalo na ngayon, nakasama nila si Dave. Tila iba ang ikinikilos ng kanyang mga anak kapag kasama ang lalaki. Pakiramdam ata nila, tatay nila si Dave. Pero may takot ding naramdaman si Joyce dahil naisip niya na baka masanay ang kanyang mga anak. Hindi na nga niya napigilan ang sarili. Kaya naman tinanong nga nito kay Dave, Sir, ano po ba talagang ginagawa niyo?
Natanong ko na po to minsan pero hindi niyo ako masagot ng diretsyo. Bakit po ba sobrang bait niyo sa amin? Hindi lang sa akin actually na empleyado mo, kundi pati sa mga anak ko. Parati niyo silang binibigyan ng regalo, pagkain, at kung ano-ano pa. And last time ako naman ang binigyan niyo ng pagkain. Pero yung kilos niyo, sobrang bait din sa aming tatlo. Hindi naman po ako tanga para hindi mapansin yun. Minsan nagpapatay mali siya na lang ako pero sa ngayon hindi ko na po kayang itago ulit eh. Pag-amin nga nito sa lalaki. Pero nabigla nga siya sa kinonfess sa kanya ni Dave. I like you, Joyce. Sabi nga nito, hindi na nga niya napigilan ang kanyang sarili habang nakaupo nga sila malapit sa carousel. Medyo gabi na nga yun, kaya napakaganda nga ng ilaw sa amusement park. Habang nagko-confess tuloy siya, parang ang romantic ng kapaligiran. I really like you so much. Dali-daling hinila naman ni Joyce ang mga anak nang sabihin niya yun. Kailangan na nating umalis mga anak. At dali-dali na nga silang naglakad. Naiwan naman doon ang lalaki na tulala. Nasira niya tuloy ang pagpasyal nila. Sana hindi na lang niya itinaon kung kailan nagbabanding nga ang mag-iina. Hindi niya alam kung galit ba si Joyce sa kanya o ano, pero sana sinabi na lang niya yun sa mas magandang paraan. O kaya hindi ngayon nakasama ang mga anak niya at nagsasaya. Pakiramdam tuloy niya nasira ang araw ng mga to. Takang-taka naman ang kambal nang hilain nga sila bigla ng kanilang ina. Habang naglalakad nga sila, inosenteng kumakaway pa nga sila at nagbababay nga kay Dave. 2 araw na nga ang nakalipas simula nung umamin si Dave kay Joyce na gusto niya to. Naisip niya kasi na baka kapag una niyang sinabi ang nararamdaman nito na hindi siya nakikilala ng babae ay tanggapin nga niya ito at wala na nga siyang choice kapag tinanggap nga nito ang pagmamahal niya at doon niya sasabihin na siya nga ang dating kasintahan nitong si John Dave. Sa loob ng mga araw na yun, iniiwasan nga talaga siya ni Joyce. Pati na nga rin kapag nagtatagpo ang kanilang mga mata, umiiwas ito bigla. Kahit nang nasa opisinang mga anak niya, mabilis din naman niyang kinukuha ang mga ito kapag dinadala niya ang mga anak sa opisina ni Dave. Hindi siya nagtatagal sa opisina. Hindi niya alam kung nahihiya ba to o galit. Sino ba naman kasi ang hindi magugulat sa ginawa niya? Sa kabilang banda, aminin man ng babae o hindi, may kakaibang nararamdaman na nga siya para kay Dave. Sino ba naman kasi ang hindi mahuhulog kay Dave na napakabait, napaka-gentleman? Hindi nga lang niya sigurado kung gwapo dahil ngayon hindi pa rin niya nakikita ng lubusan ang mukha nito. May pumapagabag pa rin sa kanya na tila pinaglalaroan lamang siya. O baka naman may iba pang rason si Dave. Pero hindi pa rin iiwasan ni Joyce ang bugso ng kanyang puso. Nag-take note nga siya ng order ng pinatawag nga siya ni Dave. Nag-cover up naman ang kasamahan niya. Salamat, anya kay Aliyah, nang ito na nga ang nag-take note sa order ng isang pamilya. Dalig-dalig nga niyang nilisan ang counter. Nakasalubong pa nga niya ang isang waitress. At sabi pa nga nito na parang nangaasar. Alam mo parang may gusto sa'yo si Sir Dave. Hindi niya alam kung masisihan ba siya sa sinabi nito o mababahala. Pilit na nga lamang siyang ngumiti at dumiretso si Joyce sa opisina ni Dave nang masigurado nga niyang malinis na nga siya. Pinatawag mo raw po ako, sir. Sabi nga niya kay Dave. Nadatnan nga niya itong nakikipaglaro sa kanyang mga anak. Nasisihan nga si Joyce na nakapagpalagayan ng loob si Dave at ang kanyang mga anak pero hindi niya sigurado kung tama ba ito. Sinalubong siya ni Dave na may ngiti sa mga labi. Pwede ba tayong pumunta ng sine? Paglalakas loob nga nitong sambit. May trabaho pa po ako, sir. Depensa naman ng babae. Ang totoo nahihiya lang siya at iniiwasan niya talaga si Dave. Ngayon lang to, Joyce. At saka nasabi ko na nga sa mga anak mo na pupunta tayo at sobrang saya na nila. Sa tinura ni Dave wala na naman panalo si Joyce kaya naman nagpunta na naman sila ng sine. Nasa sinahan na nga sila. Pinlano ni Dave na dito sa sinehan,
ay muli nga siyang aamin kay Joyce. Kukulit-kulitin nga niya ito hanggat sa makuha nga niya ang matamis na oo ng babae at doon niya aaminin na si John at siya ay isa, na ang pangalan talaga niya ay John Dave. Doon na nga rin niya tatanggalin ang kanyang mask at salamin. Kaya mo to, Dave. Pagpapalakas nga niya ng kanyang loob. Magkatabi silang dalawa ni Joyce. Ang dalawang anak naman niya ay nasa kanang banda ni Joyce. Busy nga ang babae sa panunood. Busy naman ito sa pagtitig sa maamong muka ng babae. Ilang sandali pa ang lumipas ay lumingon nga sa kanya si Joyce. Alam kong nakatitig ka sa akin. Kaya sabihin mo na kung ano man gusto mo pang sabihin. Bumuntong hininga si Dave bago sumagot. May sasabihin ako sa iyo pero sana huwag ka ulit mag-walk out gaya ng ginawa mo sa amusement park. Alam kong napakabilis nito pero please, pakinggan mo muna ako. Sabihin mo na directly. Pambabanta naman ni Joyce. Natawa naman ito ng mahina. Nasabi ko na sa'yo that I like you. Ngayon gusto kong sabihin sa'yo na gustong gusto na kitang ligawan, Joyce. Sambit nga niya. Kumabog ng mabilis ang kanyang puso. Kung ano man ang magiging sagot ni Joyce, tatanggapin niya. Pag-iisipan ko, sagot nga nito. Natameme si Dave. Yun lang ang sagot nito? Para na rin sinabi nitong hindi pwede. Pero sige, patunayan mo sa akin na totoo ang lahat na gusto mo ko. Muling sabi nito na siyang nagbigay sa kanya ng kasiyahan. Talaga? Hindi makapaniwala niyang sambit. Dahil sa tuwa, nahalikan nga ng lalaki ang kamay ni Joyce na siya namang ikinagulat ng babae. Parehas silang natuod nang mapagtantong isa yung pangyayaring hindi inaasahan. Para tuloy may kakaibang naramdaman si Joyce. Parang ang init ng dampi ng labing yun ay naramdaman na nga niya dati pa. Dave, mahinang sabi ni Joyce nang magkalayo nga ang kanilang katawan. Ang mga bata, bulong nga nito. Para bang isang pinagsama muling enerhiya ang kanyang naramdaman. I really like you, Joyce. Nang sabihin nga nito muli ng lalaki. Matagal na tumitig lang sa kanya si Joyce. Ano ba talaga ang nakita mo sa akin at nagkagusto ka? Tanong nga nito. Kung pwede lang sabihin niya ang totoo nang walang pag-aalinlangan gagawin niya, pero hindi pwede. Gusto niya munang masiguradong makuha nga nito muli ang loob niya at sa tamang panahon, aamin din siya. I think we should go home. Suwestyon na nga lamang ni Joyce nang hindi nga ito makapagsalita. Tumango-tango si Dave sa sinabi niyo ni Joyce. Kakaibang naramdaman ngayon ni Dave. Tila para bang gusto niyang angkinin muli ang mga labi nito ngunit hindi sa ganitong klaseng lugar at hindi sa pagkakataong to. Nakagat na nga lamang niya ang kanyang labi. Nagpipigil nga siya sa kanyang init na nararamdaman. Napagdesisyon na nilang umuwi na. Tig-isa sila sa kambal para hindi mahiwalay sa kanilang mga to. Kung titignan sila, sa malayo para silang isang perpektong pamilya. Yun din ang iniisip ni Dave na sana ay ganun na lang. Gustong gusto na nga niyang maging isang pamilya na nga talaga sila. Mabilis nga na lumipas ang mga araw. Mas naging close nga sina Joyce at Dave sa isa't isa dahil wala ngang araw na binibisita ni Dave si Joyce sa dining area ng restaurant kahit busy nga sila. Si Dave din mas napalapit nga sa kambal. Walang araw nga na hindi niya pinaparamdam ang pagmamahal dito. Walang araw na hindi siya at ang mga kambal ay hinahatid sa bahay nila. Walang araw na wala itong sorpresa o binibigay nga sa kanilang tatlo. Ini-spoil nga niya ang mga ito. Nahihiya na nga si Joyce ng sobra dahil siya naman wala masyadong maibigay kay Dave. Isang araw nga, Dave, kanina ka pa? Nagulat nga siya nang mula sa kanyang likuran ay niyakap siya nito. Oo, tinititigan kasi kita ng isang oras. Pabiro niyang sinampalang balikat nito nang humarap siya. Ikaw talaga ang kulit-kulit mo. Pwede ka bang umalis muna kasi hindi ako makapag-concentrate sa trabaho eh. Tumango na nga lamang siya. Hindi akalain ni Joyce na ganitong klase pala si Dave. Sa tuwing ginagawa ni Dave ito sa kanya, naalala nga niyang dating nobyo na kaparehas ang pangalan nito.
Ngayon lang niya na-realize, nung isang gabing nagmumuni-muni siya at sumagi nga sa isip niya si John. John ang tawag niya rito kaya yun lang ang tumatak talaga sa isip niya, ang first name nito. Pero napagtanto nga nitong John Dave ang pangalan ng ex niya, kapangalan pala ni Dave na boss niya ngayon. She wondered, nasa na nga kaya ang dati niyang boyfriend? Hinalikan nga siya ni Dave. Pero naiirita ito, hindi pa rin ito tinatanggal ang mask niya. Madalas nga niya itong kinukulit na tanggalin na yon. Pero ayaw pa rin talaga ni Dave. Di tayo mamaya kasama ang mga anak natin? Imporma nga nito. Nagulat nga siya sa tinawag nito kina Eliza at Eileen. Anak natin? Oo, eventually magiging anak din naman natin sila parehas, diba? Kapag sinagot mo na ako, sabi pa nga niya. Labis naman na natuwa ang babae. Laking pasasalamat din niya. Napakiramdam niya ito na nga ang the one dahil package nga sila ng kanyang mga anak at tanggap na tanggap nga ni Dave ang dalawa. Hindi niya nga akalain nahahantong ang buhay niya sa ganitong estado. She hopes na mananatiling ganito lamang ang lahat. Pero kay Joyce, sa part niya may bumabagabag pa rin talaga sa kanya. For the past few weeks, gustong-gusto na nga niyang gawin ang isang bagay na gusto niyang gawin. Ang tuluyan ngang makita ng buo ang mukha ni Dave. Dahil kinukutoban na nga talaga siya. Isang gabi nga, habang nasa bahay nila si Dave, hinalikan nga ni Dave ang kanyang kamay. Ano ba? Ang kulit mo kaya, sabi nga ni Joyce dito. Nagpout naman ang lalaki kahit hindi nga nakikita ni Joyce. Kiss me, sabi nga bigla ni Dave. Umirap nga ang babae pero nakaisip nga siya ng isang plano. Sige, hahalikan kita, pero pwede bang alisin mo na muna yung mask mo? Muntik na nga makalimutan ni Dave na tinatakpan nga pala niya ang kanyang mukha. Medyo nasanay na rin kasi siya na parating suot ang mask. Nakakalusot din naman siya palagi dahil pinapalusot nga nito ang advice ng kanyang doktor. May mga pagkakataon na kapag sobrang saya na nga ni Dave dahil mukhang babalik na nga si Joyce sa buhay niya, natatakot siya. Natatakot siya na hindi sila pwedeng manatiling ganito lamang. Pakiramdam niya nag-cheat pa rin siya kay Joyce dahil nagsisinungaling siya. Hindi na kasi kinakaya ng konsyensya niya. Siguro nga, naiisip niya malapit na ang tamang panahon para sabihin niya ang lahat kay Joyce. Nagpaplano na nga itong sabihin niya sa babae, gayong nararamdaman niya na mahal naman na siya ni Joyce. Pero hindi niya akalain na mapapaaga pala siyang mabuko. Take it off! Alam mo, sawang-sawa na ako sa pagpapalusot mo. Isn't it weird? Alam mo na wiwirdohan na talaga ako eh. Nanliligaw ka sa akin. Sinasabi mo gusto mo ko. Pero alam mo bang hindi ko pa rin nakakita ang buong mong mukha? Ano bang nangyayari, Dave? Pwede bang pakitanggal na lang yung mask mo? At saka yung eyeglasses mo? Sabi nga nito, nakayuko lang si Dave ngayon. Pero buti na lang at nasa bahay niya sila at kabisado nga niya kung ano ang dapat gawin. Saktong tatanggalin na nga sana niya ang mask at ang eyeglasses nito nang biglang nawala naman ang ilaw. At dahil nga dito, dumilim ang paligid. Hindi na nga maaninag pa ni Joyce ang mukha ni Dave kahit na nga tinanggal na nga nito ang kanyang mask at eyeglasses. Mahal kita, Joyce. Sabi nga bigla ng lalaki at lumapit ito kay Joyce at hinalikan na nga ito bigla sa labi. Nakaramdam ng init ang katawan ni Dave, ganun din si Joyce. Kaya ang kanina nga na gusto nga niyang ipagawa kay Dave, nawala nga sa isipan niya. Kakaibang init kasi ang lumulukob sa kanyang buong katawan. Ito muli ang first time na mararamdaman niya ito pagkatapos nga ng nangyari sa kanila ng dati niyang nobyo. But it feels the same. I think we need to go to the room, sabi ni Joyce sa mahinang boses. Binalingan nito ng tingin ng kambal at nang masigurado nga nilang parehas na nga na nasa maayos ng kalagayan ng dalawa, nagmadali silang pumasok sa kwarto. Nang nasa loob na nga sila, ay walang pag-aalinlangan si Dave na naghubad ng kanyang saplot.
Hinalikan niya muli si Joyce hanggang sa maabot nga nila ang rurok ng kanilang katawan. Ngunit habang hinuhubad ni Joyce ang damit ni Dave, at sobrang lapit nga ng mata niya sa katawan nito, nakita niya ang isang butterfly tattoo sa dibdib nito. Natigilan siya. Nakaramdam si Joyce ng galit at lungkot. Napahinto naman siya sa paghalik kay Dave at dali-daling binuksan ang ilaw. At tumambad na nga sa kanya ang itsura ni Dave. Medyo nagbago lang ang mukha nito at mas naging manly at malinis, pero ito, si John Dave na ex-boyfriend nga niya. John? Nagsinungaling ka sa akin? Galit niyang sambit. Namunot ang noon ni Dave, pero nang makita nga nito ang reaksyon ng babae, na pasinghap na nga lamang siya. Wala na nga ang plano niya, nasira na. Let me explain, Joyce. Anito sa mahinahong boses. Ngunit mabilis na nagbihis si Joyce. Lumabas nga siya ng kwarto. Hindi niya matanggap ang ginawa ni Dave sa kanya. Hindi maaari. Joyce! Tawag nito mula sa kanyang likuran, ngunit hindi niya ito nilingon. Habang mabilis ang kanyang mga hakbang patungo sa labas ng kwarto, rumaragasa rin ang kanyang luha. Muli na naman niyang naalala ang pangiiwan ni John sa kanya dati. It was so painful. At ngayon, nabilog na naman siya nito. At sa ibang paraan naman, napakatanga niya para hindi ma-realize na si Dave at ang ex niya ay iisa. Aalis na ako, Dave. Ayaw ko nang makita pa ang pagmumukha mo. Galit na hiyaw niya. Hindi ko lubos maisip na after all this time, pinibilog mo lang pala ako. May pasabi-sabi ka pa na kaya ka nakamask at parang tinatago mo ang mukha mo. Dahil yan ang advice sa'yo ng doktor? Yun pala, may tinatago ka all this time. Joyce, sambit nga ng lalaki sa pangalan niya. Lumapit naman ito. Lumayo naman siya. Please, Dave, umalis ka na. Umalis ka na sa harapan ko. Ayaw nga niya munang makita ang pagmumukha nito. Kaya naman, umalis na nga rin si Joyce sa pamamahay ni Dave. Walang nagawa si Dave. Here it comes. Ito na nga ba ang kinatatakutan niya? Naunahan na nga siyang mabisto habang nasa sala at umiinom ng alak. I'm sorry, Joyce. Nabanggit na nga lamang niya. Nag-type nga siya sa kanyang cellphone. I'm so sorry, Joyce. I didn't mean it to happen. Akala ko kasi kapag nagpakilala ka agad ako, magagalit ka sa akin. At gusto ko muna sanang ma-win back ka bago ko man lang aminin sa iyo, pero maniwala ka, aamin din talaga ako sa iyo. Yes, talagang nagkamali ako dati at iniwan kita. Pero alam mo namang may rason ako. Sana mapatawad mo ko. Mahal kita, Joyce. Hindi ko kayang mawala ka. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa iyo lahat. Nalilito ko. Nasaktan kita noon at humihingi ako ng kapatawaran. Ngayon sana maintindihan mo ko. Natakot ako na baka kapag nagpakilala ka agad ako, lumayo ka at mawalan ako ng chance. Saka sa kambal kong anak. Sa anak natin. Sana mapatawad mo ko, Joyce. Please, huwag kayong lumayo sa akin. Huwag mong ilayo sa akin ng mga anak ko, nagmamakaawa ko. Iyon, ang napakahabang mensaheng pinadala niya kay Joyce. Napatitig na nga lamang si Dave sa kisame. Sinaktan na naman niya si Joyce. Una pa lang alam niyang mali na at hindi na dapat ganoon ang ginagawa niya. Pero habang muli silang napapalapit sa isa't isa, tila mas lalong lumalakas ang loob niya sa muling pagsisinungaling at pagtatago ng kaniyang sarili. Nasaktan ko na naman siya. Sabi nga nito. Pakiramdam nga ni Dave, hindi na nga maayos talaga. Isang linggo na ang lumipas. Sa loob ng mga araw na yun, hindi pumasok si Joyce. Nasa loob lamang siya ng bahay. Napagtanto rin kasi niyang nagkaroon siya ng kamalian sa pagtataboy kay Dave. Hindi niya ito hinayaang magpaliwanag ng maayos. Binasa nga niya ng paulit-ulit ang text message nito at nararamdaman niyang nagsisisi nga talaga ang lalaki sa ginawa niya. And for the past weeks, pinaramdaman naman ni Dave ang sincerity niya. Napag-isipan na nga rin niya
na matagal naman na niyang napatawad si Dave. Bumalik nga lang ang sakit. Pero, time heals all wounds, ika nga nila. All the anger faded away. Pero nakadagdag lamang talaga sa galit niya ang hindi pag-amin kaagad ni Dave na ito nga ang ex niya. Hindi niya matanggap kung bakit nagawa pa nitong magpanggap. Nasa sala nga ang dalawa niyang anak. Hinayaan niya munang maglaro ang mga ito habang nagmumukmok siya sa kwarto. Isang linggo naman din siyang nangungulila. Hindi rin kasi ito bumibisita. Marahil ay binibigyan nga siya ni Dave ng space. Pero sa puso ng babae alam niyang she really loves him. Yun naman talaga ang totoo. Noon pa. At never naman talagang nawala yun. Bumangon nga siya mula sa kama. Kinuha ang cellphone. At nag-text nga kay Dave. Please come here. Sabi nga nito. Pagkatapos ng text na yun, muli siyang nagtalukbong ng kumot. Nag-isip-isip siya ng malalim. Tama nga. Dapat tunayan naman na ni Dave na totoong mahal siya nito. After all these years, siya pa rin talaga. Naramdaman din niya ito sa lahat ng paraan na pwedeng ipakita ni Dave ang pagmamahal sa kanya. Physically, sa pagbibigay nito ng atensyon and quality time, sa pag-aalaga nito sa kanilang mga anak, sa pagbibigay ng mga gifts at kung ano-ano pa. Naisip din nito na mukhang tama nga ang ginawa ni Dave dahil sa pagpapanggap nito at hindi pag-amin agad. Naiparamdam nga nito ang totoong pagmamahal niya sa kanilang mag-iina. Naisip din nga ni Joy sa personality niya kung sakali man na nalaman niya agad na si John at Dave na boss niya ay iisa, marahil hindi na nga niya ito binigyan ng pagkakataon. Maybe he did the right thing. Nagawa ni Dave ang bagay na yun dahil gusto niya munang patunayan ang sarili niya. Hindi siya nagsorry agad. Hindi niya ginamit ang mabubulaklak na salita kaagad, kundi pinaramdam nga niya. Bakit hindi ko yun naisip kaagad? Inis na nga lamang ni Joyce na sabi sa sarili. Bumangon siya. Muli siyang nag-text kay Dave. Tapos nun ay binalik nga niya sa lamesa ang cellphone. Napatitig siya sa ceiling at parang baliw na napangiti. Ilang oras ang lumipas may kumatok na nga sa kanyang pintuan. Si Dave nga yun. Dave? Sambit niya. Hindi pa nakapasok si Dave, ginawaran na nga niya ito ng isang mapusok na halik. Lumaban si Dave. Walang gustong magpatalo sa kanilang halikan. I'm so sorry, Joyce. Akala ko hindi ka na magbabalik ulit. Sana mapatawad mo ko. Pagsasalita ni Dave nang magkahiwalay ang kanilang mga labi. Nagawa ko lang naman yun kasi. Shh, napag-isip-isip ko na. Alam ko na ang dahilan. Huwag na nating isipin ang mga yun. Ang mahalaga ngayon, makakapagsimula na tayo ng panibagong yugto ng ating buhay, ng ating pagmamahalan. And this time, kasama na nga ang kambal. Sabi nga niya, napangiti nga si Dave. Mabuti na nga lamang nang tumakbo nga palapit sa kanila ang kambal, tapos na nga ang paghahalikan nila. Tito Dave? Mommy? Takang tanong nga ng dalawa. Right there, inamin na rin kaagad nila Dave at Joyce na si Dave nga ang ama ng dalawa. Sobrang natuwa nga ang kambal at halos mangiyak-ngiyak pa nga na yumakap sa kanilang ama. Gayon din naman si Dave. Sabi ko na nga ba feeling ko po kayo yung daddy namin. Sabi pa nga ng isa sa mga kambal at ang isa naman ay napapapalakpak. All of these years, hindi talaga kita nakalimutan. At saka mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Mahinahon at punong-puno ng pagmamahal na sabi ni Dave. Pagkatapos nga nilang magbanding at patulugin nga ang kambal sa kwarto ng mga ito, walang pasabing inakay nga ng lalaki si Joyce at dinala sa kwarto. We will make another twin. Bulong nga nito sa kanya na nagpakilitis ng kanyang tenga. Dave, ano ka ba? Sambit na nga lamang ni Joyce. Bago nga nila pagsaluhan ang isa't isa, tumigil nga muna si Dave sa ginagawa niya
at may kinuha nga sa kanyang bulsa. Nilabas nga nito ang isang maliit na velvet box at pinakita nga niya ang isang diamond ring. Isa yung engagement ring. Lagi kong dala to, Joyce. Nagbabaka sakali na baka isang araw magawa ko nito. Please marry me, Joyce. Ang tagal ko na tong hinintay. Napaluha nga si Joyce. Yes, I will marry you, Dave. Sabi nga nito at muling pinagsaluhan nila ang kanilang mga labi at katawan. Sabik na sabik nga sila sa isa't isa. Hindi na nga sila huminto pa at nanatiling magkahalikan lang habang patuloy na pinapaligayan ni Dave si Joyce. Nasa isip ni Joyce na swerte pala siya. Ít nhất tạm thời thì phần thưởng trao cho ta cảm giác hài lòng và dịu cơn thèm muốn. Thứ nhì, phần thưởng dạy ta biết hành động như thế nào thì đáng ghi nhớ trong tương lai. Não bạn là một máy dò phần thưởng. Khi bạn bước ra đời, hệ thần kinh cảm giác của bạn liên tục dò tìm xem hành động nào sẽ thỏa mãn các khát vọng và đem tới niềm vui. Các thích thú và thất vọng là một phần của cơ chế phản hồi giúp não bạn phân biệt được hành vi hữu dụng và hành vi vô ích. Phần thưởng có vai trò kết thúc vòng lặp phản hồi và hoàn tất một chu kỳ thói quen. Nếu một hành vi cho thấy nó không đủ hiệu dụng trong bất kỳ bước nào của 4 giai đoạn, nó sẽ không trở thành một thói quen. Loại bỏ đi tín hiệu thì thói quen của bạn không bao giờ bắt đầu hình thành. Giảm bớt cơn thèm muốn, bạn không bao giờ có đủ động lực để hành động. Hoặc giả làm cho hành vi trở nên khó khăn thì bạn không thể thực hiện nó được. Và cuối cùng, nếu phần thưởng không đủ sức thỏa mãn cơn thèm muốn, bạn sẽ không có lý do để lặp lại hành động ấy trong tương lai. Thiếu 3 bước đầu tiên, hành vi sẽ không xảy ra. Thiếu cả 4, hành vi sẽ không lặp lại. Tóm lại, tín hiệu kích hoạt cơn thèm muốn, từ đó làm cho động lực phản hồi dẫn đến phần thưởng sẽ thỏa mãn thèm khát. Và sau cùng sẽ tạo nên liên kết tín hiệu. Cùng với nhau, 4 bước này hợp thành một vòng lặp phản hồi của hệ thần kinh, tín hiệu, cơn thèm muốn. Tín hiệu, cơn thèm muốn, phản hồi và phần thưởng. 4 giai đoạn của thói quen được mô tả rõ ràng nhất bằng vòng lặp phản hồi. Chúng tạo nên một chu kỳ khép kín bất tận xoay quanh mỗi khoảnh khắc trong đời bạn. Vòng lặp thói quen này liên tục dò quét môi trường sống, đưa ra dự đoán điều xảy ra tiếp theo, thử nghiệm và phản hồi khác nhau và học tập từ kết quả. Phản hồi, phần thưởng, tín hiệu, cơn thèm muốn, phản hồi chính là vòng lặp này giúp tạo nên các thói quen tự động. Vòng chu kỳ này được gọi là vòng lặp thói quen. Quy trình 4 bước này không phải là thi thoảng mới xảy ra, thay vì nó là một vòng lặp phản hồi vô tận luôn. Vận động không ngừng xoay quanh mỗi khoảnh khắc trong đời sống của ta, kể cả ngay lúc này. Bộ não liên tục quét qua môi trường, dự đoán điều sắp xảy ra, thử nghiệm các phản ứng khác nhau và học tập từ kết quả. Toàn bộ quy trình này hoàn tất chỉ trong tích tắc của giây. Và ta sử dụng quy trình lặp lại đi lặp lại này mà không nhận ra mọi thứ xung quanh được gói ghém vào trong khoảnh khắc trước đó. Chúng ta có thể chia 4 bước này thành 2 pha chính, pha vấn đề và pha giải pháp. Pha vấn đề bao gồm tín hiệu và cơn thèm muốn, và đó khi làm bạn nhận ra có một cái gì đó cần thay đổi. Pha giải pháp bao gồm phần phản hồi và phần thưởng, và đó là khi bạn bắt đầu hành động và đạt thay đổi mong muốn. Pha vấn đề, pha tín hiệu, cơn thèm muốn, pha giải pháp, phản hồi, phần thưởng. Mọi hành vi đều được thúc đẩy bằng một khao khát giải quyết vấn đề. Đôi khi vấn đề có thể là bạn nhận ra tốt và muốn đạt được, đôi khi vấn đề lại đang bị đau ở đâu đấy và làm dịu cơn đau. Dù là giải kiểu nào thì mục đích của mọi thói quen đều muốn giải quyết vấn đề bạn đang gặp phải. Trong bảng ở trang tiếp theo, bạn có thể xem một ví dụ của các vấn đề này. Hãy tưởng tượng bạn bước vào một căn phòng tối màu mẫm với ông tắc đèn. Bạn thực thi thói quen đơn giản này nhiều lần đến mức nó xảy ra không cần suy nghĩ. Bạn đi qua 4 giai đoạn chỉ trong một phần nhỏ của giây, thôi thúc hành động ập tới không cần suy nghĩ. Khi đã trưởng thành, ta hiếm khi nhận ra các thói quen đang vận đúng trọng thành trong cuộc sống của mình. Phần đông chúng ta không hề suy nghĩ lại những chuyện mình đã thắt dây giày trong một buổi sáng, hay đắn đo xem rút dây điện máy nướng, hay sau khi sử dụng, hay lúc nào thay đồ thoải mái thì đi làm về. Sau hàng thập kỷ việc lập trình tinh thần, chúng ta vận động lẻn vào các mô hình suy nghĩ và hành động này. Pha vấn đề, tín hiệu, điện thoại, rung tin nhắn,
Bạn đang trả lời mail, cơn thèm muốn đọc tin. Bạn bắt đầu cảm thấy căng thẳng, quá tải, công việc, bạn muốn kiểm soát. Pha giải pháp, bạn cần lên điện thoại, lên đọc tin. Pha phần thưởng, bạn mong muốn đọc tin nhắn, hành động cầm lấy điện thoại, giấy kết tín hiệu, thông báo có điện thoại.